Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, saan man tayo naroroon at anuman ang ating mga ginagawa. Una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili at damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Nakapagtapos tayo ng high school sa isang napakagandang paaralan sa Maynila bilang isang working student. Tayo ay nagiging sakristan mayor sa kapilya ng naturang paaralan, isang Catholic school. Huwag na nating banggitin, pero yan ay isang Catholic school, hawak ng mga friars, mga isang religious order sa napakaraming order dito sa ating sa mundo. Nagtapos tayo bilang isang famulo o isang working student. At dito natin natutuhan ang pagpapahalaga ng bawat oras. Sa bawat oras, kailangan mayroon kang nakatukang gawin. At kailangan gawin mo ito. Sapagkat sa oras na sa mga sandaling yan, hindi mo magawa ang dapat mong gawin. Hindi mo na maulit ang buong araw. Binigyan tayo ng Diyos ng 24 na oras buong araw at magdamag. At ang 8 oras nito ay ang ating pagpapahinga, ang ating pansamantalang pagpapahinga upang sa susunod na araw muli nating magampanan ang ating mga tungkulin. At sa unang oras ng araw, halimbawa 5:00 ng umaga, magising ka na. Manalangin ka ng kukunti, maganda ka ng sarili at tingnan mo na kung ano yung mga schedule ng mga dapat mong gawin sa araw na yan. Kaya malaki ang ating pagpapasalamat na sa kabila ng ating kahit na sobra ang ating paghihirap. Isipin mo na sa murang edad, isa tayong working student na palayo tayo sa ating mga magulang para lamang makapagtapos ng high school. Kaya pinapahalagan ko sa buong buhay ko ang natutuhan ko sa naturang paaralan, ang pagpapahalaga ng bawat oras. Ang masama sa ating mga, lalo na tayong mga Pilipino, mayroon tayong sakit na tinatawag na manyana habit. Yung bang saka na, mamaya na, sandali lang, maghintay ka. Sa tuwing may ipapagawa sa atin, halimbawa ang ating mga magulang may ipagawa, anak, magluto ka nga ng kanin, mamaya na, saka na, sandali lang. Ang mahalaga ay dapat para kang isang sundalo na pagsabing gawin mo to, saka ka na magreklamo, sundin mo muna. Sinunod mo na, huwag ka na lang magreklamo, di ba? Kailangan sundin mo, sapagkat ang bawat oras na mawala ay hindi na maaring maibalik. Pag hindi ka nagluto ng 6:00, abay marami ka nang hindi magagawa na ibang mga bagay-bagay. Halimbawa, mayroon kang lilinisin, mayroon kang gagawin sa mga oras na ganyan, pagkatapos ng 6 o pagkatapos kang magluto. Wala, pag sabay-sabayin mo na, wala ka nang mabuting magawa. Nagagalit ka, nag-aaburido ka, binabagsak yung mga gamitan, nagsasalita ka ng hindi maganda, ikaw lang naman ang may kasalanan. Hindi mo pinapahalagahan ang oras. Kaya nasisabi nga natin, kung ako ay muling ipapanganak at muli akong papaaralin, kahit na muli akong mahihirapan, gusto kong mag-aral muli doon sa paaralan na yan, saan natututo ang iyong kagabay ng pagpahalaga ng bawat oras. May dahilan ang Diyos kung bakit tayo nilikha. At may kanya-kanyang panahon. May panahon ng ating paghihirap, may panahon ng ating pagkasakit, may panahon ng ating pagsaya, may panahon ng ating lahat yan may panahon. Kaya kailangan alam natin ang pagpahalaga ng oras. Marami sa atin, halimbawa may appointment ng 5:00 ng hapon. Bago mag-5, nandyan na.
titingin-tingin sa release at sasabihin, mamayang alas 5, gawin, may pupuntahan pala ko, importante pa naman. Sa bagay, alas 5 pa naman yun. Sasabihin mo yun. So, di mong pansin, gagawa ka ng ibang bagay na hindi naman mahalaga. Na hindi naman higit na mahalaga kasi dapat mong gawin sa ikalima ng hapon. Pagdating ng ikalima ng hapon, magmamadali ka na. Maghilamos, magbis, hindi ka na maliligo. Wala nang oras pagpaligo. Dahil ikalima na ng hapon. Kailangan nandoon ka na sa appointment mo. Kailangan nandoon ka na sa pupuntahan mo. Pagkatapos mong magbis, minsan baligtad pa yung damit mo. Minsan baligtad pa yung pantalon mo sa pagmamadali. Maraming mangyayaring hindi magaganda. Dahil sa hindi natin pagpapahalaga ng bawat oras. Masama yung sasabihin mong mamaya na. At tulad halimbawa sa nangyari doon sa isang ama na kailangan niyang uminom ng gamot sa ganitong oras. Inakalimutan ng anak. Nang maalaala niya, wala na. Tudas na yung kanyang ama. Kaya kailangan natin ang bantayan natin ang bawat oras. Sa bawat oras na mayroon tayong appointment, kailangan mayroon tayong oras na umpisa natin ang paghanda. Halimbawa, ikalima ng hapon, 15 minutes before 5, kailangan nandoon na tayo sa dapat nating puntahan. Kailangan ginagawa na natin yung dapat nating gawin. Titingnan natin, parilo-rilo pa tayo. Galing pa ng Canada, galing pa ng Africa yung relo natin. May 5 minutes pa. May 2 minutes pa. Bakit pa tayo magrelo kung ayaw mo namang sundin yung relo? Kailangan yung time natin in advance. Doon sa natutuhan nating pagpapahalaga ng oras sa sinasabi nating paaralan. Nung umpisa, nagagalit tayo. Ano ba namang mga among ito? Napaka-stricto naman. Kung ano-anong hindi pa naman oras para gagawin ko ang mga gusto niya. Nagagalit tayo. Pero dito natutuhan ng inyong kagabay ang pagpapahalaga ng oras. Kaya ngayon, minsan nga, na-misinterpret tayo ng ibang tao sa ating trabaho. Kasi pagka alas 7, 10 minutes before 7, asahan yun, nandoon na tayo. Maliban lamang kung talagang magiging mabigat ang dahilan. Pag sabing ay dapat gawin sa 7 o'clock, alas 5, nagsimula na tayong maghanda. Alas 5, habang ginagawa natin yung mga dapat nating unahin, nagsisimula na rin tayong maghanda. Nang sa ganun, pagdating ng alas 5, naghintay na lamang tayo ng tamang oras para ating gagawin ang dapat nating gawin o ang ating mapuntahan ang dapat nating puntahan. Huwag nating sanayin ang ating mga sarili sa manyana habit. Tayong mga Pilipino ang may sakit na ganyan. Anak, hugasan mo itong mga plato. O tay, sandali lang tayo, mamaya na tayo. Mamaya-maya may pusa, tumalon sa nakapatong na plato sa lababo. Tinalo ng pusa, basag lahat ng plato. Maibalik mo pa ba yun? Hindi na. Kahit maliit na bagay, kung kailangan ang oras na i-google mo doon, gawin mo. Huwag mo sabihin, para lang yun yan, pag-aksayahan ko ng oras. Hindi tama yun. Hindi pag-aksaya ng oras ang paggawa ng isang bagay na dapat mong gawin, malaki man o maliit. Ang mali, ang ikaw ay hindi kikilos, ikaw ay hindi gagawa sapagkat hindi mo na maibalik, hindi mo na maituwid ang oras. Hindi mo na masabing, itong relo kong ito, ibalik ko nga ito para magbihis ako. Napakarami may mga appointment. Dapat magiging undida tayo. Siguro may mga pagkakataon na hindi natin maiwasan na madili tayo dahil lang sa mga bagay-bagay na nagiging balakid. Pero huwag nating sanayin. Sapagkat kung sanayin natin ang ating mga sarili
ng mamaya na, sandali lang, abay, walang mangyayari sa ating buhay. Sasabihin natin, pareho lang naman ang sahod, mahuli o mauna kang darating, pareho lang naman ang kikitain mo. Hindi katwiran yan. Masigit na magpakatao ka, masigit na magpakalalaki ka sa mga gawin mo sa pamamagitan ng pagpahalaga ng bawat oras. Huwag mag-aksaya kahit na isang segundo. Hindi natin masasabing undidat ka sa segundo, undidat ka sa minuto. Ang ibig sabihin natin, yung oras ng halimbawa ika-4 ng hapon, ika-4 ng umaga, yun ay talagang nandoon ka na. Hindi ka nag-aaksaya ng ilang saglit o ng anumang sandali. Ginagawa mo ang lahat para pahalagaan mo ang oras.